Problema mo rin ba ang paglilinis ng sofa? Yung carpet na halos pamahayan ng dumi. Para fresh start ngayong bagong taon, ipa-deep cleaning yan. Aesthetic man sa iyong paningin, pero kapag nilinis, besh, ang dumi andyan pa rin. May mga gamit kasi sa bahay na hindi nadadaan sa walis at pagpag lang. Dapat ipa-deep clean yan. Gaya ng sofa at carpet na madalas kapitan ng bakterya. Kaya ang deep cleaning business ng mag-asawang Nikki at Raymond to the rescue. 2020, nag-start kami ng cleaning. So, sa una, post lang kami ng mga services na in-offer namin sa Facebook. Kaso, wala kaming makuhang book. And then, may friend kami na nag-book sa amin. So, yun yung unang-unang cleaning na ginawa namin sa sakyan and sofa. Dahil sa referral ng kaibigan at word of mouth, nagsimulang dumami ang kanilang kliyente. Cleaning lang muna ng kama, cleaning ng mga naihian na sofa, cleaning ng maduming upuan, car seats, hanggang sa lumago. Fast forward now, medyo established na yung aming mga clients. Ang ideya ng cleaning service business nakuha raw nila noong misang nagpalinis sila ng sasakyan. Nag-ask kami ng detailing service. Medyo mahal, hindi namin afford. So sabi namin, why don't we put up something na affordable? Pwedeng per seat, pwedeng yung dalawa lang sa likod, hindi mo lahat ipalinis, okay lang. Try nga natin na mag-put up ng custom service dun sa gagawin nating cleaning. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik at sa halagang 50,000, sinimulan nila ang negosyo. Kabilang sa mga sagot nilang linisin, kutsyon ng kama, sofa, office chair, car seats, at carpet. Ang nagsisilbi nilang headquarter, ang garahe ng kanilang bahay. Mula sa simpleng vacuum at steamer, upgraded na ang kanilang gamit. May air blower, steam cleaner, dual carpet brush, vacuum cleaner, at pressure washer. Ang kanilang shampoo at fabric conditioner, pwede rin i-customize depende sa scent na gusto ng customer. Malalaman natin na kailangan na natin magpalinis kapag yung carpet natin, yung sofa natin, nangangamoy na siya. Akala nyo madali lang maglinis ng carpet? Big no-no! Dumadaan ito sa mabusising proseso. Sinashampoo muna ang carpet para matanggal ang dumi at nakadikit naman siya. Susunod ang pagbabrush at pag-squeegee para matanggal naman ang sabon at naipong dumi. Pagkatapos, babanlawan ito ng 3 hanggang 5 beses hanggang tuluyang mawala ang bula. Kapag malinis na ang tubig, nilalagyan ang carpet ng fabric conditioner at pinakakalat ito gamit ang rotating brush. Muling dadaan sa squeegee at pag-vacuum para tuluyang matanggal ang natitirang tubig at residue. At kapag halos wala ng tubig, saka pa lang isa sa ilalim ng carpet sa drying process. Ang isang carpet umaabot ng 4 to 7 days bago matuyo. Air drying yun sa amin. Meron kaming blower na ginagamit. Kasi may mga carpet na nagre-react sa sunlight. Nagdi-discolor siya pag natutukan siya ng direct sunlight. Dumaan daw si Raymond sa iba't ibang training para masigurong tama ang paggamit sa mga cleaning equipment. Inaalam ko lahat ng mga technique doon sa paglilinis. Hanggang sa nagkaroon na kami ng mga kasama. Yun, ako na rin yung nagtitrain sa kanila. Kapag sofa at kutsyon ng kama naman, nag-home service sila. Isa sa kanilang regular customer si Sophia. Very satisfied po kami ng husband ko dahil actually siya po ulit nag-recommend na kunin po sila ulit. Lalo na po ngayon 2026, parang fresh start po tayo. May mga dumaan na mga events like Christmas. Marami pong mga tao pong nag-visit sa amin. So gusto po namin new start and fresh start po sa new house po namin. 100% na pinagkakatiwalaan kami ng kliyente namin. Maraming bumabalik-balik sa amin. Kasi bukod sa maayos yung cleaning nila, maayos yung gawa ng cleaners namin, maayos kausap pag nagkaroon ng konting tingin nila kailangan nilang ipaulit, bumabalik, hindi yung mga nawawala na lang bigla.
Tapos wala namang insidente na kahit ano na nagkaroon ng sira o kung ano pa man. Para panatag ang kanilang customer kapag nagpapa-home service, Pinapapicturean namin yung area, kung paano nila dinatnan, kung paano nila iniwan. Para lang safe na o walang gamit dito na any valuable. And then nire-remind din namin yung clients namin na walang may iwan na valuable things or anything na pwedeng mawala o ma-damage. nako mga kapuso, bakit ho mahalagang ipinapa-deep clean ang mga gamit gaya ng carpet at sofa? Dahil ang mga ito po ay nakakaipon ng alikabok, dumi, bakterya at allergens na pwede magdulot ng amoy o maging sanhi ng allergy at respiratory issues. Ayon po sa mga eksperto, ang deep cleaning ay mas epektibong paraan ng paglilinis kumpara sa simpleng paggamit ng vacuum para mas mapanatili ang linis, freshness at tibay ng inyong mga gamit. Kada araw umaabot sa 10 ang natatanggap nilang home service booking. 6 hanggang 8 carpet kada araw naman ang kanilang nililinis. Nagsisimula naman sa 1,500 pesos ang presyo ng kanilang carpet cleaning depende sa laki at klase. At 2,000 pesos naman sa sofa seat. Maraming meticuloso kasing client. Hanggang hindi pumapasa sa quality ng super clean, hindi namin siya dinideliver. We call our clients naman and explain namin na, and they understand kasi nga, lalo yung may mga pets, ano yan, mga 2 to 3 times namin nilalaban, dinadry. Kumikita na rin ang kanilang negosyo ng 80,000 kada buwan, depende pa kung peak season. Kaya nakapagpundar na sila ng sasakyan para sa pick-up at delivery at ilang motor para sa service ng kanilang cleaner kapag home service. Huwag tumigil mag-aral. Hanggang ngayon nag-aaral kami, nag-check kami ng mga cleaning techniques na pwedeng mapa-improve. Hindi ko masasabing perfect na yung ginagawa namin. Although I would say na master na namin yung mga, kasi halos lahat ng fabric na encounter na namin. But hindi kami nag-stop doon. Kasi we know there's still room for improvement always. Totoo nga, kapag naglinis, pwedeng magkapera. At sa negosyong ito, di lang pera ang ipinupuhunan, kundi diskarte at level up na sipag.